Malaking gulo sa bansang Amerika, mga sangkay. Ito na naman, may banta na naman sa kanilang bansa. Alamin po natin ito. What's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog, another topic. International topic na naman po tayo ngayon. Ang bansang Amerika kasi. Mga sangkay ay nanganganib na naman sa isang banta ng malaking kaguluhan. Pag-usapan po natin yan, but bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.22 million subscribers na po tayo dito sa YouTube, kaya naman isubscribe nyo na po ito ngayon para mapabilang na po sa mahigit 1 milyon na mga subscribers, okay? Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, makikita nyo po ngayon. I-check nyo po sa ibaba ng video na to. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Ngayon nga po, mga sangkay, ito po yung balita. Nakaraan mga sangkay, nagkaroon po ng isang malaking desisyon ang korte, ang pagkakaalam ko doon po ata yung sa New York, laban po kay Trump. Naging guilty po siya sa 34 counts. Ito po ay ang mga isinampa sa kanya. At ngayon, mga sangkay, nanganganib na siya ay dalhin sa selda itong si Donald Trump. Ang problema nito, mga sangkay, kasi itong taong to, tumatakbo ito sa pagkapangulo ng kanilang bansa. Sobrang dami po talaga niyang supporters. Super majority nasa kanya. So kung magkakaroon po, mga sangkay, ng pagdadala sa taong to sa selda, ito na po, dito na po papasok ang panganib na naman sa Amerika. Dati, mga sangkay, nagkaroon po ng, ito po yun, ito po yung panahon ni Biden nung nanalo siya, ito po yung mga supporters si Donald Trump. Pinasok po nila yung Capitol doon sa US at that time. Ayan o. Halos, mga sangkay, parang ang dating civil war ang nangyari. Mga supporters si Donald Trump na pinasok po itong mismong Capitol nila. Ngayon, nanganganib na naman na baka maulit na naman po ito, subalit mas malakas na po ang puwersa. Kasi nga po, mas lalong dumami ang supporters si Donald Trump. Kasi maging po yung supporters ni Biden, na karamihan, ay nandito na rin po kay Donald Trump. Kasi nakita po nila na itong si Biden, wala pong nangyari sa kanilang pagboto. Wala po sa ayos, lalo pong lumala ang problema sa Amerika. Ngayon, ito, panoorin po natin. Alright, after being held guilty on all 34 counts, former US President Donald Trump has said that he's ready to accept a jail term or house arrest. However, he claims that it can prove to be, and I'm quoting here, breaking point for his supporters, especially ahead of the US presidential elections. Ayun. Yun ang problema, mga sangkay. Kapag nangyari ito, malaking gulo na naman po ito sa bansang Amerika. Magkakaroon na naman po ng pagputok ng panibagong kahuluhan sa US. Ang US pa naman, mga sangkay, sila po yung bansa na palagi pong mayroong gulo. Every day, mga sangkay, mayroon pong malalaking balita mula sa kanila. Nakaguluhan. Pero kung mangyayari, mga sangkay, na itong si Donald Trump, talagang tutuluyan po nila, lalo na po, mas malaking gulo po yan. Kasi itong si Donald Trump, maraming kakamping politiko. Yung ano nga lang, mga sangkay, kahit hindi po siya presidente, yung Congress hawak po niya. Kasi mostly, ang super majority sa Congress is yung yung partido po ng Republican. So ito po yung malaking problema ngayon ng kampo ni Biden, kasi I'm sure ang nasa likod po talaga nito, ginawa po siyang guilty ay si Biden. Wala naman pong iba. Yung nasa likod. Kasi alam nyo, yung US kasi, ganun din po yung kanila, yung korte nila, kayang-kaya pong isabotahe.
Kaya nga po nagsalita po dito yung marami, yung halimbawa yung Speaker of the House ng Congress, nagsalita po sila na wala sa ayos yung decision na yun, hindi tama, ganito. So marami po mga opisyal ang nagsasalita laban po sa korte ngayon. Ngayon, tuloy po natin. In the month of November later this year. That could happen. I don't know that the public would stand it, I'm not sure the public would stand for it. I think it would be tough for the public to take. At a certain point there's a breaking point. Now, question. Oh, yan. Eto, dito tayo mga sangkay. Tingnan po natin. Mas okay po itong interview. We are very thankful to the former president for giving us so much time. He gave us 90 minutes yesterday. The weekend team at Fox News largely... Okay, sa balitang ito, ipapakita yung interview ni Donald Trump na sinabi niya na hindi ko makukontrol ang maraming tao sakali. Kasi malaking gulo talaga ito sa US kapag nangyari ito mga sangkay. Went easy on Donald Trump, gently asking whether he's prepared for the possibility of house arrest or prison time. I'm okay with it. I saw one of my lawyers the other day on television saying, "Oh no, you don't want to do that to the president." I said, "Don't beg." So wala daw sa kanyang problema kung dadalhin po siya sa kung dadamputin siya, walang problema. Pero, ito yung pero. I think just the way it is. While he may seem relaxed, Trump warned Americans could react differently. I don't know that the public would stand it, I'm not sure the public would stand for it. At a certain point there's a breaking point. Trump's political opponents seized on his language, accusing him of using harmful rhetoric. This is clearly Donald Trump once again inciting violence, potential violence. The Trump team is downplaying concern, saying the best way for supporters to protest is to vote Trump in November and to keep flooding the re-election campaign with cash, according to the head of the Republican National Committee who spoke with CNN. And in 48 hours... Grabe, ang alam ko November po yung eleksyon mga sangkay sa kanila eh. Kaya ganito na po kagulo. Sabi ko nga, kung magulo po ang Pilipinas pagdating sa politika, lalo na po yung Amerika. Kasi tayo mga sangkay parang copycat lamang po tayo ng US eh. Kung gaano kagulo ang US at yung Pilipinas when it comes to politics, ganun din po, mas malala pa po yung gulo sa Amerika pagdating po sa politika. Mag-i-eleksyon na. So kung tutuluyan po nila si Trump, malaking gulo kung mangyayari ito. Pero may isa pa namang pamamaraan. Iboto nila si Trump sa pagkapangulo. After Donald Trump's verdict was read, our campaign and the RNC raised $70 million in digital fundraising. This is small dollar donations. 30% of that money came in from people who had never once donated to Donald Trump. Some Republicans... Actually, totoo yun. Mga sangkay, nababasa ko, marami pong mga tao ngayon ang nagdo-donate para sa pangangampanya ni Donald Trump. So, ang sinasabi po nila, na kung itong si Donald Trump ay maipapasok po, kung baga, madadampot na kasi guilty nga daw po siya. Sabi po ng nasabutahing korte. Kung sakasakali mga sangkay, mangyayari yun, magtutulong-tulong po sila para po sa digital campaign. Ibig sabihin, mga sangkay, magkakaroon po ng pangangampanya. Pero hindi na po yung actual na andon si Donald Trump. Gagamitin po nila lahat, yung social media at marami pa pong iba. Kasi ngayon, ang Amerika po talaga, naghihikaos po sila. Bagsak ang ekonomiya. Sa pamumuno po ni Biden, lalo pong naghirap ang Amerika. Sa pamumuno po ni Biden, lalo pong naging magulo ang bansang Amerika. Sa pamumuno po ni Biden, almost magsara na ang kanilang gobyerno, magkaroon ng shutdown. Kaya ito po yung sinisigaw ng maraming tao. Kaya kahit po mga dating ayaw naman talaga kay Trump na kay Biden, sumuporta na po ngayon kay Trump. Kasi si Trump po ang nakikita nilang magiging savior ng United States of America. So paano na kung ipapadlock si Donald Trump?
Ay, malaking gulo talaga yan. Remain confident the guilty verdict won't hurt Trump's re-election chances. Ang guilty verdict daw po mga sangkay, hindi daw po makakahadlang sa pangangampanya ni Donald Trump. Americans are going to come back to the issues that affect them because this trial outcome doesn't affect them. Trump will be sentenced July 11th, days before he formally becomes the Republican presidential nominee at the party's convention. Contingency plans are being made in case Trump's freedoms are restricted. It really doesn't matter whether it's from Trump Tower in Manhattan, whether it's from Mar-a-Lago, whether it's from our convention in Milwaukee, Wisconsin. We will nominate Donald Trump as our Republican nominee, and that's what ultimately matters. Grabe kasi ang Republican. Ito po yung partido kasi doon sa US, ang matunog na partido na lagi pong nagbabanggaan talaga, Republican at Democrats. Yun lamang po. So yung Democratic Party, wala na po pa. Pababa na po sila ng pababa. Lalo po silang bumagsak nung namuno po itong si Biden. Kasi wala pong magandang naidulot sa Amerika itong si Biden. Ngayon, si Donald Trump ang nakikita nilang pag-asa talaga. Katie, Trump's legal team says it will appeal the guilty verdict, and how that goes could affect Trump's other... Okay, so yan po ang nangyayari doon sa bansang Amerika. Medyo ano lang to. Sana hindi mangyari po yung kaguluhan kagaya po nung nangyari nung nanalo po itong si Biden kasi mas malala po itong gulo. Kasi ngayon magi-election doon sa US. Baka humantong po ito sa civil war kung hindi po nila ito aayusin. Magulo po talaga yung US. Minsan nga nauumay na lang ako magbalita mga sangkay ng mga nagaganap po doon sa Amerika kasi parang wala na pong bago lagi pong may gulo 'Di ba? So, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito sa ating napag-usapan? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. So, bago tayo magtapos, mga sangkay, pakisubscribe po yung isa kong YouTube channel. Asa na ba yun? Ito. Ito po ay Sangkay Dyan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga video, pampag-good vibes. So, i-subscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.